Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Hello po sa inyong lahat. Nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ako po si Dr. Gary C. At ang pag-uusapan po natin ay naiiba. Dahil kung kayo madalas sinasabihan na kumain ng ganito, pag kayo may ganitong sakit, ito baliktad. Huwag niyong kainin na to kung kayo po'y may anxiety. So meron pong 5 pangkaraniwang pagkain na pwede mag-trigger ng inyong anxiety symptoms. Ano ba yung anxiety symptoms? Mga simptomas ng pagiging balisa. Nandiyan na yung palaging ninenervyos, nanginginig ang kalamnan, pinagpapawisan, palaging naiinitan, nanginginig, lumalaki daw ang tenga, nangangapal ang muka. Tapos pag pumunta kayo sa doktor, tatanungin, meron bang problema? May nangyari ba? Nagulat ka ba? Nagalit ka? May kaaway ka? Yung pala, may kinain ka pala. Okay. So, ready na ba kayo? Ay, ready na ako. Alam niyo po na, ang pagkain po ay isang powerful na bagay na pag kinain mo, pwede may kinalaman sa anong magiging mood mo sa susunod na mga oras. Pwede may kinalaman sa stress level mo, kaya yung mental health ninyo, yung pagiging emotional mo, kasama din. May mga pagkain na nalaman na nagkokos o nagpapalala ng symptoms ninyo ng anxiety, depression, at iba pa mga chronic mental health conditions. At iisa-isahin natin yan, okay? Ito mga sasabihin ko base po sa mga research. May mga research studies po na nalaman na may mga common foods na pwede mag-induce ng anxiety. At pag-usapan natin itong 5 common foods na nagkokos o nagtitrigger na anxiety symptoms. Okay, makinig kayo maigi ha. Hindi importante na meron ka lang pambili ng gamot sa anti-anxiety na sinatawag. Number 1, sugar. Kung kayo po'y may anxiety, wag kang kumain ng matatamis. Nalaman na ang high sugar intake ay maraming nabibigay na problema sa ating kalusugan. Andyan na yung pagtaba, high blood pressure, pagkasira ng ngipin, di ho ba? Pero ang high sugar na diet ay nagkukos din ng depression, mood swings, at symptoms of anxiety. Ayan na. So please, kung kayo po'y may anxiety, balisa, di mapakali, ninenervyos, madalas kumakabog ang dibdib, sumasakit ang dibdib, please, iwasan nyo yan. The initial energy boost na nakukuha nyo sa pagkain ng asukal o ng mga pagkain na matatamis tulad ng candy o kaya tsokolate o kaya soft drinks ay maaaring panandalian lang. Once na nagtumas ang energy niya, nagpeak yan, biglang babagsak ang inyong blood sugar at maramdaman nyo nangihina, tinatamad, wala sa mood. At ang nangyayari, lalo ka naman nagkikrave na kumain ulit ng matatamis. Yan ang problema sa pagkain ng matamis. Nung tayo'y bata, madalas pag di tayo kumain ng almusal o kaya gutom na tayo, kumain ka lang ng isang candy o tsokolate, di ba? Mamaya, malakas ka na. Pero, sandali lang yun. Kailangan kumain ka na ng tanghalian mo o kaya kumain ka na ng tamang stock nyo. Tandaan nyo po yan, ha? So, the continuous boost and drop, no? Ibig sabihin, pagkain matamis, tataas yung energy mo, biglang babagsak ang sugar nyo, yan na nagtitrigger na mag-release ng adrenaline saka cortisol. Itong dalawang chemical na to na nandun sa ating dugo, ang nagkukos naman na anxiety at minsan panic attacks. So yung mga nakikinig sa akin, mga pasyente ko na may anxiety, tapos nangangasiman dyan, may GERD. Ang ginagamot ko yung anxiety, hindi yung GERD eh. Pero syempre, bibigyan mo rin ng lunas yung GERD. Pero more on the anxiety dapat ang inaayos. At isa doon ay pagkain ng asukal dapat iwasan o matatamis. Number 2, mga fried foods. Ayan. Ang fried foods, masasabi natin katulad ng junk foods, tulad ng mga pizza, fried chicken, hamburger, fries, maliit lang po ang nabibigay na sustansya nito sa atin. At ito'y napakahirap i-digest ng ating stomach. Dahil dito, hindi na da-digest na maigi o yung mga pagkain na kinakain natin, hindi na pa-process maigi, nagpo-produce po yan ng hangin sa loob ng ating sikmura. Nagpo-produce ng gas o acid, nagpo-produce din ng mga ibang nararamdaman tulad ng paghilab ng tiyan. Unfortunately, susunod na niyan, anxiety. So, pwedeng anxiety, ng dulot ng hyperacidity, pwede naman na
ang anxiety nagbigay naman ng hyperacidity. So vice versa, di ba? Number 3, processed foods. So lahat ng processed foods, andyan na yung mga dilata, cure meats. Pag sinabing cure meats, andyan na yung hotdog, tapa, langgunisa, chorizo bilbao. Masarap nga naman yan, di ba? Yung mga processed cheese. Naku, napakasarap niyan, pero mataas naman yan sa salt content. Excessive salt intake raises your blood pressure, increases your workload ng heart, kung bumibilis ang tibok ng puso nyo, causing a release ng adrenaline na naman sa inyong bloodstream na humahantong na naman sa pagkakaroon ng anxiety. Isipin nyo naman, no, kung hindi nyo alam na, bakit, Dok, hindi ako mapakali, ganun-ganon. Tapos yung pala, kumain ka ng fried chicken, o kaya nag-adobo ka, o kaya kumain ka ng tapa, langgunisa. Lahat pala yan may factor, di ba? Number 4, food additives. Food additives. Andyan na po yung mga hinahalo yung pampasarap, pampalasa. Ang kilalang-kilala dyan, syempre, alam nyo na. Andyan yung aspartame, andyan yung monosodium glutamate, o tinatawag yung bitchin. At yung mga food colorings. So, di ba, pag kumain ka ng tapa, mapapansin nyo po, naku, sobrang food coloring yung tapa na yan. Nagkakos po yan ng anxiety, depression, saka mood swing. Yung aspartame, na kilalang artificial sweetener, na sinahalo na ngayon sa mga pagkain at sinasabing, sugar-free, pero may mga artificial or natural sweetener, blah, blah, blah. Lahat po yan nalaman, kasama na rin po ng mga candies na sinasabing sugar-free, chewing gum, soft drinks. Lahat po yan, nagkakaroon po kayo ng health condition at kasama na po doon yung anxiety at depression. Regular consumption of MSG na kadalasan sa mga Chinese restaurant, sarap ng pansit, sarap ng noodles, sarap ng mami, yung pala daming betchin, which is used to enhance the taste of many snacks, processed food, and pre-cooked ready meals. No? Nandiyan may cup noodles, kasama na po dyan. Pwede magkaroon kayo ng fatigue o matinding panghihina, panlalambot, sakit ng ulo, depression and anxiety. So, iwasan. And number 5, ang pinakasikat, yung caffeine. Marami nagsabi, masarap daw yung kape dahil daw maraming health benefits. Oo na, may health benefits din. Hindi ko naman sinabing wala Pero ang problema sa caffeine, lalo na pag nagkakaedad, bukod sa palpitation, tumataas BP, hindi makatulog, yan ang common na daing ng mga senior, di ba? Tapos magka-caffeine ka pa. Kasama na rin po dyan yung mga tsokolate, mga soft drinks na may caffeine. So lahat ng mga produkto na may kape, pati energy drink, pati tsaa, pati mga painkiller, minsan yung sa sakit ng ulo, yung sa migraine, linalagyan ng caffeine yan para sa sakit ng ulo, sa migraine. Pwede naman po magkaroon ng anxiety. So, bagamat maraming tao na pag konti lang naman iinumin yung caffeine, siguro kalahating tasa lang, okay naman. Pero may iba naman na very sensitive na yung caffeine mas stimulate yung central nervous system nyo. So, excessive intake na to, mas lalo na magkakaroon ka ng palpitation, shaking, panginginig, irritability, at insomnia. Caffeine can also inhibit the absorptions ng mga vitamins, lalo na vitamin B. So kung kayo pala uminom ng vitamin B at nasobrang ka ng inom ng kape o ng mga pagkain kinain nyo na may caffeine, huwag kang magtaka, yung vitamin B na iniinom nyo, baka kalahati lang na na-absorb ng inyong katawan. Mahalaga ang vitamin B para mas relax ang isang tao as control din ang inyong mood. Okay? So yan yung 5 mga bawal nyong kainin o inumin, And remember, a balanced diet is always essential para makontrol ang inyong anxiety, depression, pati mga maiwasan ng mga long-term mental health condition. Eliminating or cutting down on foods na alam na natin na triggers, dapat gawin nyo para ma-manage nyo po yung inyong anxiety disorder. Di ba? So ngayon alam nyo na po classmates mga estudyante, alam nyo na. Bawal yung mga binanggit ko kung kayo po'y palaging ninenervyos, balisa, may hyperacidity, iwasan niyo po lahat ng mga binanggit ko. Okay? As usual, sa mga hindi pa ho nakasubscribe, gabay sa kalusugan, Dr. Gary C. Subscribe, click the notification bell, mag-thumbs up,
At huwag kalimutan, I Heart GSK. Diyan lang sa comment box. As a sign of your love and support dito sa aking channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. Sana may na-share po ko sa inyo. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong tititit gabay sa kalusugan. Bye-bye!